Hindi halos namalayan ni Alexandra na nakatulog pala siya sa sasakyan ni Gareth. Pagod na pagod ang kanyang katawan at ang kanyang mga mata. Hindi siya kailanman umiyak ng ganito kalakas at katagal sa tanang buhay niya. Pagkatapos nila sa mausoleum na para kay Georgia, dumiretso sila sa libingan ng kanyang lola. Akala niya ay naiyak na niya lahat, pero nang makita ang lumang litrato ng kanyang lola na nakaukit malapit sa lapidan nito, muli na naman siyang humagulhol. 5 taon din halos ang itinagal bago niya tuluyang nalaman na wala na talaga ang nag-iisa niyang pamilya. Kagaya sa libingan ni Georgia, ramdam ni Alexandra ang bigat ng kanyang dibdib nang makita ang libingan ng kanyang mahal na lola. Puno ng pagsisisi ang kanyang puso. Wala siya sa tabi nito nang malagutan ito ng hininga. Hindi niya man lang nasabi ng personal kung gaano niya ito kamahal at kung gaano siya nagpapasalamat na inalagaan at minahal siya nito na parang isang tunay na anak. Dumating sila sa mansyon. Hindi pa rin gising si Alexandra kaya huminga ng malalim si Gareth. Sobrang sakit na makitang nasasaktan ang babaeng mahal niya, ngunit wala siyang magawa dahil hindi na niya kayang ibalik ang buhay ng pumanaw na. Maingat niyang binuhat si Alexandra at pumasok sa mansyon. Magaan lamang si Alexandra kaya hindi ito mahirap na buhatin hanggang sa kanilang kwarto. Nang mailapag niya si Alexandra sa higaan, hinaplos niyang buhok nito, namumugto pa rin ang mga mata. Mapula ang pisngi at ilong at may mumunting luha sa mga pilik mata. Hinalikan niyang mga mata nito kung alam lang ni Alexandra kung gaano kahirap para sa kanya na makita itong umiiyak. Para siyang sinasaksak ng paulit-ulit sa dibdib. Ngunit naintindihan niya ang nararamdaman nito na pagluluksa dahil kagaya niya, iniyakan niya rin si Alexandra noon nang akala niyang nawala na ito sa kanya. Yun ang pinakamasakit sa lahat kapag alam mong hindi na talaga may babalik ang taong mahal mo. Hindi mo maaaring tawirin ang buhay at kamatayan para lang ibalik ito sa lupa. Kaya araw-araw nagpapasalamat siya na totoo ang lahat ng ito. Nagpapasalamat siya na nasa harap niya pa rin si Alexandra, buhay at totoo. I love you, Mrs. Verado, bulong niya. Muli niyang hinalikan ang pisngi nito bago tuluyang tumayo at lumabas ng kwarto. Kailangan na muna ni Alexandra na magpahinga. Nang makababa siya sa sala, naabutan niyang isang katulong na naglilinis. Nasaan ang mga bata? Tanong niya. Umalis po sila Madam Claudine at Senyor Rene, sagot nito. Kasama po ang 2 bata. Nilabas niya ang phone at saka kaagad na itinipa ang number ng kanyang ina, ngunit bago niya pa mapindot ang dial button, pumasok ng isang tawag. Kumulit ang kanyang noon nang makitang unregistered number yon. Huminga siya ng malalim bago tanggapin ang tawag. Who is this? Malamig niyang tanong. Gareth. Si Hera to, sagot nito. Ang kaninang tensyonadong kalamnan ay biglang bumalik sa normal nang marinig ang boses ni Hera. Hera, why? Tulungan mo ko, Gareth. Ililipat nila ako bukas sa Batangas. Sa isang private na villa. Ayaw ko sumama. Natatakot ako. May pakiramdam ako na hindi na nila ako bubuhayin. Nanginginig nitong sabi. Kumunot ang noo ni Gareth. Mababa ang boses ni Hera na parang bumubulong lamang ito dahil natatakot na marinig ng ibang tao. Where are you? Sa bahay ni Mr. Jones. Sa underground garage. Hindi nila ako pinapalabas. Natatakot na ako. Nagtagis ang bagang ni Gareth. May hindi tamang nangyayari kay Hera. Naisip niya kaagad ang sinabi ng abogado sa kanila kanina. Mas maganda kung titestigo rin si Hera laban kay Natalie. Dahil kilala nito si Natalie at marami tong alam sa mga nangyari noon. I will help you, pero hindi namin pwedeng pasukin ang bahay ni Mr. Jones. Anong oras ka dadalhin bukas sa Batangas? Natahimik sa kabilang linya pagkaraan narinig niya ang mga kaluskos. Oh, kumain ka na. Isang beses mo pang itapon ng pagkain, ingungudgud kita sa plato. Sigaw ng isang garalgal na boses. Wala ba akong tubig? Boses ni Herang nagtanong. Leche ka talagang babae ka. Ang arte-arte mo. Ikukuha kita. Diyan ka lang. Muli na tahimik na naman ang paligid. Nagtagis ang bagang ni Gareth. Totoo ngang kinukulong ngayon si Hera ng mga tauhan ni Rolando Jones. Gareth, nariyan ka pa ba? Takot nitong tawag. I'm here. Malamig niyang tugon. Tulungan mo ko. Hindi na ako bubuhayin ni Mr. Jones. Gagawin niya lahat na hindi lang makulong si Natalie. Si Tere. Kailangan niyang bantayan si Tere. Pati si Marcus. Dahil biglang namatay ang tawag.
Kumunot ang noo ni Garrett at agad na tinignan ang screen ng phone. Natapos na ang tawag, nagtagis ang kanyang bagang at sinubukang tawagan pabalik si Hera. Pero pinigilan niya rin ang sarili pagkaraan, baka pinatay ni Hera ang tawag dahil bumalik ng bantay. Shit! Si Rolando Jones na pala ngayon ang protector ni Natalie. Hindi talaga papayag ang lalaki yun na makulong ang kanyang anak. Mabilis nang itinipa ang number ni James. What? Iritado nitong tanong na sagutin ng kanyang tawag. Tila naistorbo niya. I receive a call from Hera. Kinukulong siya ngayon sa underground garage sa bahay ni Rolando Jones. Bukas daw ililipat siya sa Batangas. Humihingi siya ng tulong dahil pakaramdam niya. May gagawin sa kanyang hindi magandang mga tauhan ni Rolando. Maybe to silence her. Huminga ng malalim si James sa kabilang linya. Well, in that case, it will be easy to ask for a search warrant. Kakausapin ko si Rainelia para pasukin ang bahay ni Rolando. Hindi ba yung delikado? Paano kung mapahamak si Hera? Anong pakialam ko kay Hera? Kung may ebidensya naman talagang ikinukulong nilang babae yun sa underground garage, pwede ring makasuhan si Rolando Jones. In that way, magre-reunion sila ni Natalie sa kulungan. Napakurap si Garrett. That's a better idea. Tawagan mo na si Rainelia. Kailangan ngayon din mismo makakuha ng search warrant ang mga pulis laban kay Rolando Jones. Huminga ng malalim si James sa kabilang linya. Pumunta ba kayo sa mausoleum? Biglay tanong nito. Oo, dinala ko si Alexandra. Sagot niya. Hindi kayo pumasok? Tanong nito. Kumunot ang kanyang noo. Hindi sila nakapasok dahil hindi sila marunong sa passcode ng pinto. Hindi. Muli huminga ng malalim si James. Bakit? May problema ba? Tanong niya sa kaibigan. Hindi sumagot si James. I will call Rainelia now. Saka nito ibinaba ang tawag. Alam ni Garrett na nagkakahalaga ng milyones ang mausoleum na pinagawa ni James para kay Georgia. Ang linings na ginto sa libingan nito ay totoong ginto. Kahit ang gate na kulay ginto ay totoong ginto rin. Maraming pwedeng magka-interes na sirain at nakawin ng mga muebles at ginto sa mausoleum. Baka yun ang pinoproblema ni James. Pagkatapos ng kanilang usapan ni James, tinawagan naman niya ang number na kanyang ina. Mom, tawag niya na sagutin nito ang tawag. Garrett, oh hi, nakauwi na kayo? Pasensya na, dinala na namin si Atina at Damon sa mall. They are so excited. Ito nga, tuwang-tuwa sila sa arcade. Masayang balita ni Claudine. Mom, alam mong maraming tao sa mall. We're not sure if it's safe there. Ano ba? Huwag kang mag-alala. May mga kasama kaming bodyguards at hindi naman matao sa arcade. Si Atina at si Damon lang ang nandito. Ano? Naguguluhan yung tanong. Binayaran ng daddy mo ang buong arcade para kay Atina at Damon. Simple nitong sabi. Umawang ang kanyang bibig. Mom, hindi siya makapaniwala. Spoiled na spoiled si Atina at Damon pagdating sa kanya, pero may mas lalala pa pala sa kanya. It's okay. Uuwi rin naman kami after lunch. Dadaan na lang kami sa paborito kong restaurant para doon kumain bago kami umuwi. I just want my grandchildren to enjoy this day, sabi nito. Sinapu ni Garrett ang kanyang noo. Magkano na lang ang binayad ng kanyang mga magulang para masolo ang arcade? That's quite impossible. Binaba niya ng tawag ng kanyang ina, samantalang nailing siya habang tinitignan ang screen ng kanyang phone. Ngunit ano pa nga bang magagawa niya? 5 taong halos na hindi nakilala ng kanyang magulang si Atina at Damon. Excited ang dalawa na makasamang mga apo. Samantalang tinawagan naman ni James si Attorney Rainelia Narvaez para ibalita ang paghingi ng tulong ni Hera kay Garrett. I will inform the police about this. Sagot ni Rainelia sa kabilang linya. Matagal na niyang kilalang babae. Alam na niya ang kakayahan nito pagdating sa paglutas ng mga kaso. Halos wala itong pinapalampas sa husgado. Walang kaso na hindi na ipanalo, kaya kumpiyansa siya na may papakulong si Natalie at ang mga taong nagkasala kay Garrett at Alexandra. Where are you by the way? Biglang tanong nito, nagbagong tono. Hindi lingid sa kanyang kaalaman na interesado sa kanya sa Rainelia, ngunit hindi niya gusto na may gusto ito sa kanya. I'm on the mausoleum, tipid niyang sagot. Call me if they already have the search warrant. Gusto ko sumama at makitang mangyayari. Bilin niya sa abogado. Hindi na niya hinintay na makasagot pa si Rainelia dahil binabaan na niya. Simula na umuwi siya sa Pilipinas, ngayon na lang ulit siya nakabisita sa libingan ni Georgia. Tahimik ang buong mausoleum. Malinis ang buong paligid at palaging preskong mga bulaklak na nakalagay sa libingan.
Kahit na nasa ibang bansa siya, sinisigurado niya na mapapanatili ang kalinisan ng buong mausoleum. Kaya nagbabayad siya ng mga tauhan na maglilinis at magpapanatili sa mausoleum. Isang malaking painting ang nakasabit sa gilid ng dingding. Yun ay larawan ni Georgia. Nagtagis ang kanyang bagang at nanikip kaagad ang kanyang dibdib na makita yon. Sa larawan ay malaki ang pagkakangiti ni Georgia. Kitang saya sa mga mata nito. Nakalitaw ang maputing ngipin, inosenteng mukha at tila walang bahid na kahit na anong pagpapahirap. Ipinikit niya saglit ng mga mata at napalunok. Kahit 5 taon na rin ang lumipas simula nang mawala ito sa kanya, hindi niya pa rin matanggap na wala na talagang babae. Sobrang laki ng kanyang pagsisisi na sa tuwing nasa mausoleum siya ay ramdam niya ang bigat ng kanyang mga kasalanan. Bigbo siyang umupo sa gilid at sinapu ang kanyang ulo. Hanggang ngayon, miserable pa rin siya. Hanggang ngayon, hindi niya pa rin mapatawad ang kanyang sarili sa mga kasalanang nagawa niya. Sa tuwing binabalikan niya ang nakaraan, wala siyang ibang maramdaman, kundi sakit at galit sa lahat ng ginawa niya. I was the beast who devoured the innocent woman I love. Bulong ng kanyang isip. Inuusig pa rin siya ng kanyang konsensya hanggang ngayon. Mapait siyang ngumiti sa kanyang sarili. Kaya kahit hindi niya problema ang problema ni Gareth, buong puso niya pa rin na tinutulungan si Gareth dahil alam niya kung gaano nagsisinuon ang kaibigan. Alam niya kung gaano naging miserable ang buhay nito nang mawala si Alexandra. Kagaya rin niya si Gareth, gustong baguhin ang lahat ng masasakit na nakaraan. Maswerte lamang ang lokong yun dahil malakas sa itaas. Nabigyan pa rin ng pagkakataon na baguhin ang kanyang kapalaran. Life's unfair, reklamo niya. Tumingala siya ng maramdaman na parang nag-init ang kanyang mga mata at bumibigat ang kanyang dibdib. Bakit ako? Bakit bawal? Bakit hindi ako mabigyan ng panibagong pagkakataon? Mahina niyang daing. Bakit? Hanggang ngayon, sobrang sakit pa rin. Huminga siya ng malalim. Kahit nasa ibang bansa siya, dala-dala niya ang bigat. Kahit anong pilit niyang ayusin ang buhay niya, hindi niya pa rin magawa. Malaki ang kulang sa kanya. Malaki ang kahungkagan sa dibdib niya. Ilang minuto siyang nakatingala at nakapikit lamang nang makatanggap siya muli ng tawag. Nang tignan niya ang cellphone, napansin niyang number yun ni Pablo. Sinagot niya, ngunit wala siyang gana. Hindi ba't may condominium ka sa Makati? Tanong nito. Kumunot ang kanyang noo. Yeah, why? Malamig niyang tanong. Hihiramin ko na muna, sabi nito, tila nagmamadali. What the heck? Hindi ba't may bahay at may kondo ka rin? Galit niyang tanong sa katabing kondo unit mo. Ay si Susette at ang anak ko. Biglay sabi nito. What the heck? Gulat siyang napatingin sa kawalan. Susette? Your ex-wife? Wala siyang nakuhang sagot. Mukhang hindi makasagot si Pablo. Mapakla siyang tumawa. Shit ka, Rojas. Akala ko ba ayaw mo na kay Susette? Akala ko ba hindi mo na siya guguluhin? Naiiling niyang tanong. Hindi mo ba ako narinig? May anak kami ni Susette. Ngayon pa ba ako titigil kung kailan nahanap ko na sila? I changed my mind. Hindi ko sila guguluhin pero babawiin ko sila. Where are you? I need your condo's key. Seryoso nitong sabi. Sandaling nakaramdam ng awa si James para sa kanyang sarili. Nilingon niyang malamig na libingan ni Georgia at parang paulit-ulit na sinasaksak ang kanyang dibdib. Who would have thought that Gareth could still have Alexandra? And now, Pablo is making his way to win his family. Shit, may anak na rin pala si Pablo. Sinabi niyang nasa mausoleum siya at kung gustong makuha ang card ng kanyang kondo, ay pumunta ito sa kanya. 5 minutes. Sagot nito sa kabinaba ang tawag. Napapailing siya sa kanyang sarili. Gusto niyang matawa at maiyak na rin. Kagaya ng sabi ni Pablo, 5 minuto lang ay nakarating ito kaagad sa sementeryo at dumiretso sa mausoleum ni Georgia. Where is the key? Tanong kaagad ng lalaki. Nagtaas ng kilay si James. Dahan-dahan siyang tumayo. Nasa kotse ang wallet ko. Aniya. Naglakad siya at lumabas. Sumunod naman kaagad si Pablo. Dito ka na naman matutulog? Tanong ni Pablo. Sinulyapan niya saglit ang lalaki ng pait ng ngumiti. Bakit? Sasamahan mo ko? Tanong niya. Nalukot ang mukha ni Pablo. Umuwi ka, James. Kahit naman tumabi ka sa libingan ni Georgia. Alam mong wala pa ring magbabago. Ang pait na tumawa si James. Kinuha niyang kanyang wallet at nilabas ang isang card. Inihampas niyan sa dibdib ni Pablo na kaagad naman nasalo ng lalaki.
Ang yabang mo naman, tingin mo naman tatanggapin ka ng mag-ina mo? Asar niya pabalik kay Pablo. Siguro noon, nang asar si Pablo, baka sinapak niya na to. Pero iba na ngayon, lumipas ng panahon at kahit na paano, natatanggap na niyang katotohanan sa sinabi ni Pablo. Walang imposible, sagot ni Pablo. Ngunit dumaan ang takot at pangamba sa mga mata nito. Tsk, baka isumpa ka lang ni Suzette kapag makita ka niya. By the way, how could she afford the condo unit? Mahal ang kondo sa palapag na yon. Sumeryoso ang kanyang muka. Nakita niya natigilan si Pablo. Naging matigas ang ekspresyon ng mukha nito pagkaraan ay tumalikod sa kanya at walang sabing umalis. James hissed. Ang hayop na yon, hindi man lang nagpasalamat. Sinundan niya ng tingin si Pablo hanggang sa makabalik to sa sasakyan. Umatras ang sasakyan nito at agad din na umalis. Muli ay napailing na lamang siya. Look at these bastards. Inayos ni si Garrett ang kanyang pamilya. Ngayon naman si Pablo ang may planong ayusin ang nasirang pamilya. Mapait siyang umiti at tumingala sa kalangitan. Siguro ganun na nga yata. Mas malaki ang kasalanan niya. Mas naging masama siya. Kaya siguro, mas malala ang kaparusahan niya. Biglang nag-ring ang kanyang phone. Nang tingnan niya yon, number ni Rainelia. There's already a search warrant for Rolando Jones. Papunta ng mga pulis sa bahay ng mga Jones. Imporma nito. Kagaya nga ng inaasahan niya, malakas at maimpluwensya si Rainelia. Hindi to basta-bastang babae lang. Okay, pupunta rin ako, sabi niya. Magkita na lang tayo doon. Sagot naman ng babae. Bumalik siya sa mausoleum. Isinara niya ang gintong gate at saka sinulya pang muli ang libingan ni Georgia. Kung siguro kagaya siya ni Garrett na bigla na lamang matatagpuan sa ibang lugar si Georgia, sisiguraduhin niya na hindi niya na ito pakakawalan. Kahit buhay at kamatayan ang kaharapin niya, hindi niya na ito pakakawalan pa. Nang maisarado ang gate ay bumalik siya sa kanyang Range Rover at tinawagan ang number ni Garrett habang bumabiyahe. May search warrant na para kay Rolando Jones. Pupuntahan ko. Gusto kong makita kung maaresto nila si Rolando. You have to make sure that, James. Kung pwede ring mailigtas nila si Hera, bili ni Garrett. Where's James? Narinig niyang boses ni Alexandra. Papunta na siya sa bahay ni Rolando Jones. May search warrant nang ibinigay sa mga pulis. Kinukulong nila si Hera. Rinig niyang paliwanag ni Garrett sa asawa. Pinilig niyang kanyang ulo. Medyo nairita na naririnig niyang malumanay na boses ni Garrett. Tsk! Ibinaba niya ang tawag at dumiretso sa isang exclusive na subdivision. Nauna sa kanyang mga pulis. Sa hindi kalayuan ay napansin niyang pamilyar na sasakyan ni Rainelia kaya tumigil siya. Nakita niyang maraming pulis ang nagkalat sa labas ng bahay ng mga Jones. May kasama pa silang SWAT. Saktong pagpark niya ay narinig nilang sunod-sunod na putok mula sa loob ng bahay ng mga Jones. Kumunot ang kanyang noo. Mukhang nalaban ang mga tauhan ni Rolando Jones. Ilang minuto pang lumipas, walang tigil ang palitan ng putok. Pumasok na rin ang ilang team na kanina ay naka-standby pa sa labas. Nakatutok naman ang kanyang atensyon sa lahat ng mga nangyayari. Naging madalang ang palitan ng putok hanggang sa wala na silang narinig. Ilang minutong lumipas, dumaan ang ambulans at dumiretso sa bahay ng mga Jones. Bumaba siya sa kanyang sasakyan at naglakad para mas lalong makita ang mga nangyayari. Nakita niyang bumaba rin si Rainelia ng sasakyan, ngunit hindi siya nito napansin. May tama si Mr. Jones, sigaw ng isang pulis. Pumasok ang medical staff sa loob ng bahay dalang isang stretcher. Tumigil siya ng sapat ng kanyang nakikita. Duguan at sugatan ang mga tauhan ni Rolando Jones. Samantalang sugatan naman si Hera nang ilabas ito ng bahay. Sumunod ang medical staff na buhat-buhat ang walang malay na si Rolando Jones. Daddy! Sumisigaw naman si Natalie. Lumabas ito ng bahay, walang sapin sa paa at hawak ang tagiliran. Halatang hirap pa itong makalakad pero iniinda lang ang sakit. Para makitang ama, biglang bumagsak sa semento si Natalie. Daddy! Iyak nito. Mga hayop kayo, anong kasalanan namin sa inyo? Hysterical nitong sigaw. Lumapit ang dalawang pulis para tulungan si Natalie na makatayo pero tinulak lamang nitong mga pulis palayo. Lumakad siya at tuluyang lumapit. Nailayo na si Hera dahil kinakailangan tong gamutin. Nang makita niya si Natalie, namula agad ang mukha nito sa galit. Where is Garrett? Malakas nitong sigaw. Why do you have to do this to me? Walang kasalanan si Daddy. Ako na lang dapat. Ako na lang. Umiiyak ito, namumutla rin ng babae at halatang may iniindang sakit. Bakit ang sama-sama niyo, James? Bakit ito ginagawa sa amin?
Pagkatapos ng sinabi nito, bigla na lang nawalan ng malay si Natalie. Nagtagis ang bagang ni James at kagad na humakbang para buhatin ang babae. Kailangan nating dalhin sa ospital si Natalie, sabi niya. Isa pang ambulance ang dumating. Para dapat yun kay Hera. Pero dahil mas kritikal ang sitwasyon ni Natalie, ito ang unang dinala. Habang nasa ambulance, nilagyan ng oxygen si Natalie dahil bumabagal ang tibok ng puso nito. Agad na isinugod sa emergency room si Natalie nang makarating sila sa ospital. Naghintay naman siya sa labas at kagad na tinawagan ang number ni Gareth. Ngunit kahit na anong subok niya, walang sumasagot sa kabilang linya.